Naniniwala ang Commission on Elections na hindi maapektuhan ang preparasyon ng poll body kasunod ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, lusot na rin sa Senado ang panukalang batas para ipagpaliban muna ang BARM parliamentary elections. Si Margot Gonzalez magbabalita. Tiwala ang COMELEC na hindi maapektuhan ang preparasyon ng komisyon para sa May 12 elections sa kabila ng impeachment complaint ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ang impeachment complaint ay natanggap na rin ng Senado. Sakalit uusad ang impeachment trial sa mataas na kapulungan ng Kongreso, ay uupong mga senator judge ang 24 na mga senador. 7 sa kanila ay mga re-electionist. Hindi naman po yan related sa paghahanda ng COMELEC sa ating halalan at at the same time, kung yan man ay maaaring makakagambala halimbawa sa kanilang palagay para sa senador hanggang sa miyembro ng sanggunian, yan po political. As far as the COMELEC is concerned, it will not affect our preparations, it will not affect the conduct of the elections. Sakalit gugulong ang trial sa panahon ng campaign period at magkakaroon ng exposure o media mileage ang mga re-electionist na senador, sinabi ng COMELEC na hindi ito may kukonsiderang pangangampanya. Ang haba ng posibleng exposure nito sa mga balita ay hindi makakaapekto sa limit ng oras ng kanilang pangangampanya gamit ang telebisyon o radyo. Basta po ang isang personalidad, kahit maaari siya ay nakaupo o ngayon ay tumatakbo, at siya ay naging parte ng balita dahil walang magagawa siya ang balita, yan po ay hindi kasama sa tinatawag na time allocation at the same time at hindi rin kasama doon sa kinakailangang bayad o equivalent na amount para doon sa time na nilabas niya doon sa TV. So again, magkaiba po ang balita at magkaiba yung pagpopromote ng kanyang sarili. Kung talaga nagkataon lamang na siya parte ng balita, yan po ay hindi dapat i-take against him because that will violate the freedom of the press. Sa Senador Ronald Bato de la Rosa, una nang nagpalabas ng sentimiento sa timing ng pagpapasa ng impeachment complaint ng Kamara gayong panahon na ng kanilang pangangampanya. Ang daya nila, no? Gagawin kaming hostage dito para magiging judge ng impeachment court. Tapos sila, pangangampanya na. Kami dito ngayon, 24 of us will be sitting as judges of the impeachment court. So, hindi kami makapagpangampanya. Samantala, lusot na rin sa ikatlong pagbasa ng Senado ang panukalang batas na nagpapaliban sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Mayo 12. Sakalit ito'y maging batas at maililipat sa ibang buwan o taon, mangangailangan ng magkahiwalay na pondo para sa naturang eleksyon. Ayon kay COMELEC Chief Attorney George Garcia, 2.5 bilyong piso ang kakailanganin nilang pondo para sa honoraria ng mga guro na magsisilbi sa naturang eleksyon at sa mga kagamitan na gagamitin sa halalan. 65% po ng gasto sa isang eleksyon, lagi yung bayad, honoraria ng ating mga guro, lalo pat hindi tayo papayag na hindi magkakaroon ang mga guro ng dagdag na honoraria katulad ng ginawa natin sa national and local elections. Siyempre kasama rin po dyan sa 2.5 billion yung pong tinatawag na pag-iimprenta ng mga balota. Separate po ito na pag-iimprenta ng balota. At the same time, maglilist po muli tayo ng mga makina. Para sa BARM elections, mahigit 3,000 makina ang kakailanganin ng komisyon para sa 23 milyon na boboto. Ayon sa COMELEC, pagdating sa gagamiting makinarya sa BARM elections, maaari nilang maging option kung magpapalit pa sila ng bagong service provider o hindi. Sa kasalukuyan, ang service provider ng poll body ay ang South Korean firm Numero Systems. Titingnan natin yung performance nila dito sa darating na halalan. To see is to believe muna tayo. Kaya nga po ang ginawa ng COMELEC, hindi tayo bumili ng makina ngayon. Nag-rent at list lang na tayo. Tingnan natin kung talagang maayos ba sila. Samantala, base naman sa update ng COMELEC, nasa mahigit 14 na milyong balota na ang kanilang naimprinta para sa national at local elections. Ang printing ng balota ay kasalukuyang ginagawa sa National Printing Office o NPO gamit ang 4 na Canon printing machines ng NPO at 2 HP printing machines ng Meru. 72 milyong balota ang target na maimprinta ng poll body hanggang Abril 14. Sa ngayon ay mahigit 57 milyong balota pa ang hinahabol na maimprinta ng komisyon. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Margot Gonzalez, SMNI News.